Anyway, balikan natin itong isang topic natin. Ito nga, ibang kontraktor ay tinago, pinagtakpan, ayaw ilabas. Bakit? Kasi ngayon nagkakabukuhan na. 15 lang yung kontraktor na inilabas yung mga pangalan ng company. Marami na sumasabit na di umano ay donor, financer ng mga politiko tuwing eleksyon. Totoo naman yan. Maraming kontraktor na ngayon namumuhunan sa eleksyon. Tapos pag nananalo yung tinulungan, sila na makakakuha ng kontrata. Ganong katindi. Okay? Yan ang matindi. Okay? So, ang sabi, inulitin ko, sabi ni Ping Lacson, sa kanyang nakuhang report, mga 67 kontraktor yan. Hindi lang 15. So, Mr. President, baka chinatsani-tsani ni Secretary Bunuan, actually si Bunuan, kung mayroong delikadesa, dapat naglilib yan o nagre-resign na. Kasi, sinabi na ng Pangulo, may anomalya ang proyekto. Ay, siya nagpatupad niyan. Under ng DPWH, Secretary Bunuan, ano ka ba naman? Kasama ka doon sa sinasabi ng Pangulong, mahiya naman kayo. Hindi lang congressman, senador, kontraktor, local official, kung hindi ikaw mismo na taga DPWH, ikaw yung sekretary. Kasama ka sinabihan ng Pangulo, hindi mo naramdaman yon. Tapos sasabihin mo hanggat hindi ka pinag-resign, hindi ka magre-resign o hindi ka maglilib. Grabe ka naman. Tapos ngayon, ito naman, panibawang kapalpakan ito, bakit 15 lang ang nilabas? Ilan ba talaga yung kontraktor na totoo? Ilabas nyo ang lahat ng pangalan ng contractor company. At ilabas din nyo ang pangalan ng may-ari ng kontraktor na siyang nakikinabang pa rin dyan sa 545 billion, 545.6 billion. Halos kalahating trilyon o mahigit na kalahating trilyon sa loob ng 3 taon, July 2022 hanggang Mayo ngayong 2025. Maswerte tayo dahil inamin na ni Pangulong Marcos. Hindi niya pinagtakpan ito. Inamin niya dahil siya nagkaroon ng ocular inspection. Nakita niya yung flooding. Kahit all over may baha, pero napakalaking pera ng inilabas. Nasaan yung pera niya? Nakurakot na ito. Nawala na ito. Sino ang sangkot dito? Totoo bang 15 kontraktor lang? Hindi tayo naniniwala niyan. Kahit pa meron daw nakakuha ng 10 kontrata yung isa dyan, mayroon daw 5 kontraktor dyan na lahat na lang na project ay nakuha. So parang wala nang bidding, Secretary Bunuan. Bawal yan. Paano nagdoble-doble ang nakuhang kontrata ng isang kontraktor? Paano yung iba? Hindi nagkaroon ng kontrata yung iba. So palakasan ang bidding. Lagayan sa bidding. Lagayan sa proyekto. Kawatan lahat ang nangyari. Ganon kayong kalupit. Pinagnakawan ng taong bayan. Ngayon, ito, lehitimong issue, hindi fake news kasi hindi politiko na galing sa oposisyon o administration kung sino man ang nag-expose nito. Pangulo ng bansa mismo ang umamin. Kaya hindi ito biro. Ito ay napakalaking kalukuhan. Secretary Bunuan, huwag mo nang pagtakpan yung iba kung ginagawa mo yon. Huwag mo nang ipagtanggol yung iba dyan. Ilabas mo ang lahat. Tapos, mag-resign ka na. At bago ka kasuhan. Grabe, hirap na hirap ang mga Pilipino. Ito nga umagang ito, hindi nila alam kung anong pagkain nila. Hirap ng buhay. Tapos ito, kalahating trilyon project. Kalahating trilyong budget. Hindi natin alam kung saan nagpunta ito, kung saan nadinala ito ng mga kasapakat dito. Itong mga kontraktor na ito, dapat pigain ito. Sino ang mga politikong pinipinas nyo o nagbibigay kayo ng donor tuwing eleksyon na protector nyo? So, kontraktor, politiko, kontraktor, iisa yan, sabuatan sila. Dami. Gumagamit ng ibang pangalan. Ganyang kalupit. So, inuulit ko, ito po ay, ang complainant ay Peoples of the Philippines. Dahil ang nag-expose ng katiwalian, walang iba kung hindi si President Bongbong Marcos Jr. Pasalamat tayo dahil ang Pangulo ay nanindigan dito. Malinaw na hindi niya kinukonsente ang korupsyon, malinaw na hindi siya kasapakat sa korupsyon. Just imagine, kung siya ay kasama sa korupsyon, hindi natin malalaman ito, hindi ito mapapag-usapan. Pagtatakpan ito. Kung siya ay sumali sa korupsyon, kung siya ay kabahagi ng korupsyon.
dahil hindi nga siya sumali, ayaw niya yan. Iniiwasan nila ang korupsyon. Ayan, siya ang Pangulo na mismo ang nag-expose. So sana Mr. President, dagdagan nyo, kulitin nyo, utusan nyo, gipitin nyo yung public works, ilabas ang lahat. Bakit magkaiba? Ang layo ng 15 contractor doon sa sinasabi ni Ping Lacson na 67 contractor. More or less. Bakit yan? Ang dami nang nawawalang pangalan. Wow! Tsaka sinong mga senador, mayor, governor, congressman, noon at ngayon ang nakikinabang dito. Dahil donor, financer ng politika, ng mga kandidato, ang mga kontraktor na ito. Tapos ang pera ay kinukuha sa bayan. Yung kalahating trilyon, kung ginamit ng tama, wala ng baha. Walang masisirang bahay, walang buhay na mawawala, walang lulubog na mga lugar. Hindi maghihirap ang mga mamamayan sa evacuation center dahil nasa bahay sila. Walang baha kung ginamit ng pera. Kaya kailangan talaga charter change. Baguhin na ang saligang batas, gumawa ng batas na parusang bitay sa laban sa corrupt government official at pribadong sektor. Bitay ang solusyon sa grafting corruption sa ating bansa. Pag hindi nagkaroon ng parusang bitay, paulit-ulit po tayong pagnanakawan ng mga ito. Paulit-ulit na ganitong bilyon, trilyon ang ninanakaw ng mga kawatan sa gobyerno, kasapakat ang pribadong sektor. Kaya ang solusyon mula po sa aking mga channel, Mahit Abi Opinion at MA Pinoy TV, bitayin, gumawa ng bagong batas, bitay, or baguhin, i-abolish ang saligang batas, ilagay sa bagong gagawing saligang batas na magkaroon ng bitay. Okay? At bigyan din ng limitasyon ng donasyon. Kasi katulad sa Amerika, kahit na sino mga bilyonaryo doon, may limit ang pagbibigay ng donor o donasyon sa mga politiko. Pag sumubra doon sa quota o doon sa limitasyon ng donasyon, kinakasuhan ng donor, kinakasuhan ng politiko. Ilagay din sa ating saligang batas ganon. May limit ang donasyon. Ang sosobra sa limit na donasyon, kasuhan, ipakulong kahit gaanong kayaman niya. Kaya nga po, maraming dapat gawin sa ating batas. Hindi na nababagay sa kasalukuyang sitwasyon at pamumuhay nating mga Pilipino ang 38 years old na 1987 Constitution. Patuloy na yumayaman ang mayaman, patuloy na yumayaman ang mga politiko, at patuloy din gumagapang sa hirap ang mga Pilipino dahil dito sa 38 years old ng batas na ito. Kailangan pong mabago yan sa akin pong opinion at interpretation sa nangyayari. Nako, napakaganda po niyan. Kung maibabalik ang bitay dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos administration. Kapag po nangyari yan, magiging legacy niya ito. At kumbaga, yung mga nagbabalak na gumawa ng krimen, mapapadalawang isip na, di ba? Mangingimi na sila ngayon na gumawa ng krimen dahil nga po meron ng bitay. Nung panahon ni Digong, sabi niya, babalik niya ang bitay, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi ang mga posible palang mabitay ay ang kanyang mga kaalyado, ang kanyang mga kasama sa kanyang gobyerno. Dahil nung panahon ni Digong, talamak ang nakawan, sa Kabanang Bayan, talamak ang droga, talamak ang lahat ng mga illegal, pati sindikato na mayagpag noong panahon ni Digong. Diba? So, talagang hindi niya maiisipan na ibalik ang death sentence, di ba? Kaya ay nako, talagang napapanahon na po ito para pati ang mga magnanakaw na yan ng Kabanang Bayan ngayon, di ba, maparusahan at mabigyan ng leksyon, di ba? Patuloy po talagang maghihirap ang ating bayan, patuloy tayong maghihikahos, patuloy tayong mamomroblema. Sa kada umaga nababangon tayo kung ano ang kakainin ng ating pamilya. Diba? Kaya yung iba, yung mga matitinong tatay, matitinong nanay, matitinong kuya, matitinong ate, napipilitan gumawa ng illegal, napipilitan gumawa ng bawal, napipilitan silang magnakaw. Kasi, diba, mahirap mahirap ang buhay Hindi sapat ang kinikita. Katulad nun, may nakita akong balita, isang tatay, nagnakaw ng 2 sardinas doon sa grocery.
Gulpi sarado, pikit yung mata. Oh. Pero yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan na nagiging dahilan ng hirap ng ating mga kababayan, hindi po napaparusahan. Diba? O katulad na lang nito. O, sabi ni Chis Escudero, paninirang puri lang daw sa kanya. Yung iniuugnay siya doon sa isang kontraktor na nabigyan ng nasa 5 bilyon na pondo na proyekto. So, ito pong kontraktor na ito, nagbigay ng nasa 30M na donation para sa kampanya ni Chis noong 2022 election. Ngayon, sinasabi po ni Chis Escudero, ito daw ay destabilization lang sa kanya. Paninirang puri lang daw po ito sa kanya. Diba? Naturingang nag-donate kay Chis, nasangkot sa ganitong kalaking pondo, ibig sabihin ba dahil nagbigay ng donation kay Chis Escudero, ito ay kaya nabigyan ng mga malalaking proyekto? Diba? Sabi nga ni Chis, minaliit nga niya, 1% nga lang yun eh. Pero 1%, 5 billion. Minaliit ni Chis, diba? Iba ang kanyang naratibo. Paninira lang daw sa kanya to. Meron lang daw gustong manira sa kanya. Sino naman ang maninira sa kanya? Etong lumabas na report ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay si PBBM mismo ang naglabas. So, ibig sabihin ba gusto ni PBBM na masira siya? Diba? Ay nako, iniba ni Chis Escudero ang naratibo dito sa istorya na to. Ngayon pa lang lukuhan na 67 contractor, bakit 15 lang ang nilabas? O di may tinatago? Hindi natin masisi ang Pangulo, baka yan lang nakarating sa kanya. O di, mayroong tinatago ang public works. Ulitin ko, lahat ng kontraktor ay mayroong listahan ng DPWH, lalo na kung involved sa mga project ang kontraktor na ito, noon at ngayon. Walang kontraktor na hindi magpaparehistro sa DPWH para makakuha ng project. Kasi malalaki nga ang project yan. Hindi lang naman flood control program infrastructure, pump to market road, paggawa ng mga tulay, paggawa ng maraming mga proyekto sa ating bansa. Skyway, kung ano, expressway, lahat ng national, may contractor yung involved dyan. Pinaglululoko nyo ang mga Pilipino. Kawawa naman ang mga Pilipino dito. Pero ako hindi, sasabihin ko totoo. Kalokohan po yan. Kaya ngayong korupsyon, impeachment, at iba pa ang national issue. Yung impeachment, ang pinagsimulan yan, korupsyon din Dahil nga walang bitay. Yung plunder law, hindi na kinatatakutan. Binabaliwala na ng mga corrupt government official. Binabaliwala na ng kawatan sa gobyerno. Kasi alam nila, napapagalaw ang pera para sila'y makalaya, napapagalaw ng pera para hindi sila makulong. Samantalang ang plunder law ay non-bailable offense. Dapat kulong habang tinatrial, pag napatunayan habang buhay. Pero ni isa, wala pa hong nakulong ng habang buhay dito sa ating bayan. Pero ang nakawan, 2-5, ang korupsyon paulit-ulit kasi walang batas na kinatatakutan sila. Okay? Kailangan ay gumalaw ang ating Pangulo ng matindi. Ang problema, sobrang bait itong ating Pangulo. Nadidismaya na nga ako Alam mo yun, dami kong nakakausap na cabinet secretary at malalapit sa Pangulo at hindi. Sinasabihan ko sila, bakit hindi nyo advise ang Pangulo? Galit na ang mamamayang Pilipino sa nangyayari. Alam ng Pilipino mabait siya, pero sobrang kabaitan niya. Dapat gumamit na ng kamay na bakal. Sabi ko nga, 3 taon na lang kayo. 3 taon na sa Presidente. Dapat gumawa siya ng isang matinding hakbang na hindi makakalimutan ng Pilipino. Pero ang hakbang na ito ay magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Sabi Mike, ano dapat gawin? Marami. Dapat alam niyo yan. Gumawa ng matapang na batas. Ipatupad ang matapang na batas. Itong kasalukuyang mga batas, iilan lang nakikinabang, sinabi ko sa kanila. Mga takot Mga bahagang buntot Ay Mike, naku, may intriga sa loob. Pagka sinabi ko yan, kinabukasan, iintrigahin ako, baka ako pang mawala. Ganun ang mga katuwiran. Mga takot, mga walang balls yung mga ibang cabinet secretary sa totoo lang.
Sarili lang ang binibigyan nila ng proteksyon, pero yung sa bayan, malabo. Naamin ko na, marami na po ako nakausap. Hindi nila kayang sabihin yung sinasabi ko, gumawa ang Pangulo ng isang malaking hakbang para hindi mawala sa isipan ng mga Pilipino ang Marcos na mayroong lideratong matapang at seryosong ibibigay ang tulong, ang pera para sa bayan. Sabi ko, pag ganito ng ganito, walang mangyayari hanggang 2028. Paulit-ulit ang nakawan. Paulit-ulit ang korupsyon. Puro banta lang tayo, puro warning lang, pero walang makukulong at walang mahahatulan. Kasi mabait, malambot ang galaw. Kailangan tapang-tapangan. Alay. Sinasabi ko na, ito, dapat hindi ko sinasabi ito, pero inaamin ko na dahil ako, dismayado na ako talaga. Grabe po. Naaawa na ako sa Pilipinas. Naaawa na ako sa Pilipino. Pag nagpalit pa ng administrasyon at itong grupo ng mga Duterte nakabalik, kulong si Marcos. Kulong ang mga tao ni Marcos. Marami pakukulong yan dahil sobrang galit ng mga Duterte sa mga yan. Sinabi ko sa kanila, pag ang mga Duterte nakabalik, makakukulong kayo. Ipakukulong kayo. Ako, ano ba ginawa kay si De Lima? Di ba? Ipinakulong, senador. Wala namang mabigat na ebidensya o na-dismiss o wala ba? Ipakukulong at pakukulong kayo. Pati si Pangulong Marcos, ipakukulong yan. Ang mga Duterte pag nakabalik sa kapangyarihan. Sinabi ko sa kanila, ang problema, ayaw nila eh. O, di ba? Hindi ako nagkulang. Voluntary ako nag-a-advise sa kanila. Voluntary kong sinasabi ang aking analysis at opinion, interpretation sa nangyayari. Ayaw nilang gumalaw. Takot silang magsabi sa Pangulo. Ay, hindi ko alam kung bakit. Or, para bang may limit. Ang katwiran niya, hanggang dito lang kami. May kanya-kanya kami, may limit yung aming authority. Wow. Wala. Sa dami po ng mga nakausap ko, wala ni isang naglakas ng loob na iparating sa Pangulo ang tunay na damdamin, tunay na kalagayan ng mahirap. At gusto ng mahirap. Political will na totoo, matapang na batas, matapang na liderato, magpakulong ng mga kaaway, magpakulong ng mga korap sa gobyerno. Yan ang kailangan natin. Pero kung puro press release, puro interview, puro press conference, walang mangyayari yan. Maniwala kayo. Ngayon pa lang, nakakalukuhan na eh. 67 contractor, 15 lang inilabas. O, di ba? Tsubibo. Pinaglululoko tayo nitong mga taong ito. Kaya nga, Public Works Secretary, huwag niyong ilagay sa alanganin si Pangulong Marcos. Yung kabaitan ng Pangulo, sinamantala na, nilulon, niyurakan, inabuso ng mga nakapaligid sa kanya. Politiko man o hindi, yan ang totoo. God is good all the time talaga. At least, nagkakaroon po ako at pinagkakalubuntan ng Panginoon ng lakas ng loob na talakayin at ipaliwanag ito. Hindi ako anti-Marcos. From day one, prinsipyo. Tinutulungan ko si Pangulong Marcos, siya ang presidente. Tinutulungan ko ang gobyerno, pero dahil sa nangyayaring ito, kalahating term na, 3 taon na lang natitira, mabagal ang galawan, wala pang matapang na mga liderato, wala pang agresibong talagang totoong lalabanan ng kalokohan, ipagtanggol ang bayan. Sa totoo lang po. Kanya-kanya lang. Sinisave lang nila ang kailang sarili. Pero hindi tunay nagmamalasakit ng sagad-sagad sa mamamayang Pilipino. Yan ang nakakalungkot. Abangan nyo, sinasabi ko, pag nakabalik ang matagal lang gustong magpresidente, marami silang ipakukulong. Pipersonalin ang gobyernong ito pag natapos na ito. Ipakukulong nila ang nagpakulong sa kanila. Tandaan nyo. Guhit nyo, isulat nyo na sa diary nyo, sinasabi ko. Pag nakabalik ang mga Duterte, marami silang ipakukulong. Nangunguna si BBM at kanyang mga kalyado. Ganyan silang katindi. Dahil ang piling nila, inargabyado sila, ang piling nila, inaapi sila. Kaya nga, nakita nyo, wala naman silang programa kung anong gagawin sa gobyerno. Gusto lang nila mag-take over, gusto nila mang-agaw lang. Yan ang gagawin. Ipakukulong kayo. Tandaan nyo yan. Posible po talaga yan dahil nga itong si Digong at napatunayan naman na talagang mapaghigante. So syempre, dahil nga si Digong ay nabubulok sa kulungan ng ICC, kapag po itong si Digong ay natapos na ang termino ni PBBM, at kung sakali na talagang ang maging presidente ay si Sara Duterte or ang kaalyado ng mga Duterte,
sigurado po ako talagang ipapakulong nila si PBBM kahit sa anong paraan. Sa kahit anong kaso na maisasampa nila, talagang aanuhin nila yan. Babrasuhin nila na maipakulong si PBBM at ang mga kaalyado nito dahil nga po si Digong ay mapaghigante. Nakita natin nung panahon na nanalo si Digong 2016, yung mga mayor at yung mga ilang mga gobernador na hindi sumuporta sa kanya. Ano ginawa ni Digong? Ginawa lahat drug lord. Ginawa lahat ng mga may sindikato. Ganun ang ginawa ni Digong. Diba? Kaya po nakikita na talaga natin tama si Sir Mike Abe. Talagang pwede po talaga na pagkatapos ng termino ni PBBM, katakot-takot na demanda ang isasampa ng mga Duterte kay PBBM at ipapakulong nila si PBBM. Pero ang tanong, 'di ba, mananalo nga kaya talaga si Sara Duterte ngayong darating na eleksyon? Kasi kapag ang isang Sara Duterte kumandidato at hindi pa rin niya na ipapaliwanag kung saan niya nilustay ang napakaraming pera ng DepEd, nako, baka ito po ay maging dahilan ng kanyang pagkatalo. Baka hindi na nga siya manalo dahil nga po sa ang impeachment trial ay inipit ng Senado. Kaya po itong mga pangyayari na ito sa mundo ng politika, sa Senado, sa Kongreso, alam nyo po ba? Isang tao ang pilit nilang sinisira at talagang winawasak nila ang pangalan dahil alam nila na pwede itong maging threat sa kanila. Pwede itong maging threat dito kay Sara Duterte. Wala nang iba. Si Speaker Martin Romualdez. Bakit nila pilit sinisira yung tao? Kahit na wala namang interest kumandidato sa 2028. Kahit na wala naman sa isip niya na umangat pa sa isang mataas na posisyon. Diba? Alam niyo po, kaya nila sinisira ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dahil ito talaga ang malaking threat kay Sara Duterte. Dahil nakikita na po ng ating mga kababayan through the congressmen in their district na itong si House Speaker Martin Romualdez nagtatrabaho talaga. Meron talagang ginagawa at kumikilos po, tumutulong sa ating Pangulo para maihatid ang tulong ng gobyerno. Mga proyekto na kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Diba kaya po talagang sisirain nila si Speaker Martin Romualdez? Lalagyan talaga nila ng dungis palagi ang pangalan nito para mabwisita ang taong bayan. Pero lalabas at lalabas kung sino talaga ang walang hiya, kung sino talaga ang buwisit, kung sino talaga ang puro pamumulitik at paninira lamang ang ginagawa. Sana nga talaga hindi maisipan ni Speaker Martin Romualdez na kumandidato sa 2028. Dahil kapag po kumandidato yan sa 2028, nako, magugulo ang mundo ng mga Duterte, ng mga Dutae, ng mga Dutae supporter, ng mga DDS, ng mga vlogger. Dahil yun pong kanilang hinahangad na masira si Speaker Martin Romualdez. Nako, malabo nilang masira. Paano kung mag-vice president? O kaya senador? Diba? Pwede naman Wala namang masama. Saka nakita naman natin ang liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Senado, sa Kongreso, napaka-epektibo. Sabi nga niya, 'di ba, walang may iwang distrito na hindi po umaahon. Lahat pantay-pantay, lahat po ay mabibiyayaan ng mga proyekto at ng mga pangangailangan na talagang yun po ang hinihiling ng mga kongresista. Saka hindi naman yan magiging Congress House Speaker ulit, 'di ba, kung pangit ang kanyang pamamalakad sa Kongreso. Kaya sana ako pag kumandidato yan si Speaker Martin sa mas mataas na posisyon, susuportahan ko yan. Susuportahan ko. Kasi nga po, alam ko at nakikita ko naman ang kanyang ginagawa. Nag-set siya ng mataas na standard sa mga speaker. Isang ka nakakita ng speaker na lumilibot sa buong Pilipinas para mamigay ng tulong. Sumuporta sa mga proyekto ng Pangulo. Sumama sa pamimigay sa mga farming machines ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si speaker lang gumawa niyan.
Akala ko nga dati ang trabaho lang ng speaker, taga-pukpuk lang ng gabil. Taga ano lang, session adjourned. Taga ganun lang. Akala ko yun lang ang trabaho ng speaker, taga-pakinig lang. Yun pala, pwede pala itong gawin kung ano ang nararapat para sa mga Pilipino, mga pagtulong. Diba? Kaya po, talagang sana, huwag maisipan ni Speaker Martin na kumandidato sa 2028 dahil guguho ang mundo ng mga Duterte kapag nangyari yan. Sila ang masisira. Sila ang mawawasak. Bakit? Si Sara ano nagawa? 3 taon ano nagawa? Wala. Kundi mamasyal ng mamasyal. Pumunta ng dahig. Mag-ikot ng mag-ikot sa iba't ibang bansa para manira ng manira kay PBBM. Pabagsakin ng gobyerno, siraan si Speaker Martin Romualdez. Naku, pag nagkatotoo yan, si Speaker Martin, kumandidato sa mas mataas na posisyon, yari ang mga Duterte. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa yung video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.